Hi mga Mars and Pars! Welcome back to another podcast episode of Pinay Millennials Unfiltered. I am proud to say that nandito ako ngayon sa Pilipinas and today is going to be our Halloween special. So on behalf of Jojo, i-interviewin ko ngayon ang nakilala kong healer na taga dito sa south side of Metro Manila kung saan kami nagmula ni Jojo. Pero bago yon, nais ko pong sabihin sa inyo na itatago po natin siya sa ibang alias due to the nature of her work. And I am going to do my best to be as unbiased as I possibly can. Personally, I'm coming from a standpoint of I am not a believer, but in the same breath, I am also not a skeptic. So I'm really looking forward to having a chat with our healer and also known as an albularyo here in the Philippines. Bago kami magsimula ay kumuha na si Paula ng pangalan at birthday nung taong kailangan itawas. Pagkatapos nito ay kanyang dinasalan yung papel kung saan doon nakasulat yung pangalan at birthday nung taong itatawas niya. Sa video na ito, makikita natin na ang tanging ginamit lang ni Paula sa kanyang mensahe na nais iparating dito sa taong nangangailangan ng tulong niya, gumamit siya ng puting kandila, gumamit siya ng blank bond paper or printing paper, at nandun din nakatayo ang crucifix ni Jesus Christ. So, habang tinatawas, kung tawagin, pagtatawas, ay pinapaikot-ikot niya itong bond paper sa ibabaw ng apoy at pagkatapos nito, sa kanya ito titingnan. Ayun. May sungay. Ano ba yan? Tignan mo. Nakikita mo. Halika dito. May sungay yan sa nanay. Tignan ba yan? Ayun o, dalawa. Ayun o, 1, 2. Mukha niya. 1, 2. Face, baba, bibig, mata. Ayan. This is the hair. This one is the something. Tapos ito ilong, mata, bibig, baba, face. Yan. Yun ang itsura niya. Babae lalaki? Hindi ko maan. Babae. Mahaba buhok eh. Hindi ko alam. Ba't may sungay? May entity ito. Maybe. Pero mukha siya eh. Ayan o. Makikita mo. Sino gumagawa sis? Babae lalaki? Mukhang. Halika dito. Sa likod ko. Yung lalaki ulit? Mukhang siya eh. Hindi siya mukhang something ba na parang babae? Babae siya. Picturean ko. Papasok ka tayo. Gulat siya eh. Ayan. And without further ado, mga Mars and Pars, let's dive right in. Hi mga Mars! Today's a very special day. Ang guest ko ngayon ay itago na lamang natin siya sa pangalang Ate Paula. Ate Paula has been a healer for how many years, Ate Paula? 3 years. For 3 years. And Ate Paula also happens to be a millennial. So how special it is for us to be interviewing somebody like her today. Welcome to the podcast, Ate Paula. Thank you so much for gracing us with your presence. I really appreciate you coming here. Thank you din. Kasi first time kong ma-interview, syempre. Is it your first time? Yes, so. Okay. For how many years pa lang ako sa spiritual. Yeah. Kaya first time ko talaga to na ma-invite sa ganito. So, thank you din. Oh, kasi nung sinabi nila, I really just chanced upon this opportunity. Dahil may mga kaibigan kami na pumunta dito nung isang araw. And talaga naghahanap talaga ako ng pwede kong makausap. Kasi sa amin mga nasa Amerika, medyo, parang medyo disconnected kami with the culture. Okay. So what we're trying to do is, for our Halloween special, we want to reconnect with that part of ourselves na hindi kami na-expose. Dito sa Pilipinas, iba yung vibe eh. Yes, iba. Napaka. Oo.
Lalo na sa ibang lugar. Sa Oo. marami kasing malawak kasi ang Pilipinas eh. Oo. So maraming mga kultura, iba-ibang lugar, lang Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Oo, iba kakaiba talaga. Lalo marami tayong probinsya. Yeah. Oo, mga liblib na lugar talagang hindi naaabot. Talagang liblib eh. Malabundukan din, alam mo naman. Ang Yeah. nature sa atin, Oo. di ba? Mahilig ka sa nature. Yes, ngayon. Oo, napaka. If you don't mind me asking, ate, how old are you? 36 years old. 36-year-old. 36 millennial na millennial talaga. I'm so excited. So, mga Mars and Pars, nag-prepare ako ng question para kay Ate Paula today. And mapapansin nyo, meron kami mga notes dito. And I really hope na matouch namin yung mga question na gusto nyong itanong to someone like her. So, are you ready? Yes, ready na. Let's dive right in! Okay. First of all, I want to say, napakaganda ng aura mo. Napakaganda ng vibe mo. Yes. From the moment you walked in the door, talagang Yes, naramdaman ko yung, meron ako naramdaman. I will tell you later kung ano yung naramdaman ko. Sige, excited ako dyan. Okay, so, magsimula tayo sa simula. Sa background, sa pinagmulan. Ang una kong tanong sa'yo is, can you tell me where you grew up? At kamusta ang buhay mo noong bago ka naging healer? Lumaki ako sa laking Pangasinan ako. Okay. Oo. Mikeni. Probinsya. Oo. Hindi, Panggalatok. Panggalatok! Panggalatok, Okay, Ilocano. okay. Yeah. Oo. Yan, bandang norte talaga yan. Ilocano, Panggalatok. Pero the other language, maybe medyo yan, tulad niyan. Kapampangan, gano'n. Yes. Yung lola ko siguro alam niyo. Yeah. Mikeni, mga gano'n. Pero Hindi mo na alam yung dialect? Hindi na, So, masyado. Tagalog ka? Tagalog. Kasi Okay. Kami din, Tagalog din kami. Okay, love it. Kaya kasi ang nanay ko, Bisaya, kaya Tagalog lang talaga. Okay. Kaya medyo naghahati. Yeah. Oo, yun. So, yun, lumaki ako sa nanay ko, 1-year-old hanggang 9 years old lang. Yeah. Kasi lolo's girl ako. Pag pumupunta siya sa side ng kapatid niya, Oo. may kasama ko lagi. Oh. So, meron akong tiya doon na may, parang naka lang siya, naka-wheelchair. So, may Yeah. sakit. So, lagi niya akong inaan, wala siyang anak. Mm-mm. So, dito ka na lang, sabi niya. Dito ka na lang, parang gustong tuwang For some reason, parang na-attract siya sa... Oo, sa akin. Sa aura mo, Gusto yeah. niya, ano mo ko, hawak-hawakan mo ako. Oo. Hanggang sa, lagi pumunta kami doon, dito ka na lang tumira. Kasi 9 years old hanggang sa paglaki na, doon ako lumaki sa kanya. Oo. Side nila, lola, kapatid ni lolo. Oo, doon. Sila nagpakalaki sa akin. Tapos yung kumuha sa akin na tiya ko, na may sakit, bumalik siya sa pagtuturo. Wow. Iniwan na ako kay lola. Oo. So doon na ako lumaki, naiwan na ako kay lola. Kaya So si Lola is, at that time, ilang taon si Lola? Nung ikay lumalaki doon sa kanila? siguro nasa 60 plus, siguro. Oo, si lola. Then siguro mga yun, nawala siya, nasa mag-80 na eh. Wow. Oo, nag-graduate na din ako. What a good life. Oo, Nakita ka pag-graduate talagang Oo, siya talaga inantay kang graduate. Yeah. Mabait sila, napakabait nila. Yeah. Kita ko naman. Siyempre. Kita ko naman. Oo, siyempre, hindi naman magiging ganito. Yeah. Oo, yun. So yun yung Doon bale. ako lumaki. Okay. Oo. Ayun, doon lang ako lumaki sa kanila. Yeah. Okay, so pangalawang question ko sa'yo. Before everything happened, spiritual or religious ka ba talaga before? Yes, dahil kay Lola. Oh, so Kasi tell lagi me, niya ako- anong mga scenario na ninyo ni Lola before? Lagi nila ako sinasama akay-akay sa Oo. church. Tuwing Sunday, magte-church siya sa Bayambang. Yeah. Doon talaga kami. Bayambang? Oo, Bayambang. Okay. Kailangan ko i-research yan. Doon, maganda talaga doon pumunta ka. Doon lagi niya ako sinasama. Pero yung family nila, side na yon, talagang religious sila. Kasi yung isa niyang anak o yung asawa ng anak, pinasok ako sa sakristan. Nagsakristan ka? Nagsakristan ako. Yun, elementary. Natatandaan ko, yun.
Ilan taong ka nun? Mga Siguro ano ako, mga school age? Siguro mga ano ka? 12. 10? Mga ganon. Ganon. 12. Yeah. Oo, Gaano sakristan katagal kami. ka nagsakristan? Siguro hanggang mag-high school. Pero medyo napaka-busy na ng time na yan. Mga high school, doon nag-stop na ako. So, simba-simba na lang kami. Yeah. Kasi si Lola, parang medyo nagkakaedad na, syempre. Mahina na rin siya nung time na oo. yun. Yun lang, hanggang doon lang kami. Church na lang. So, we can say na medyo religious ka na nung time na yun? Medyo. At connected ka na like no? spiritually? Oh, medyo pa lang. Yeah. Hanggang doon pa lang ako. Taray! Hanggang doon pa lang. Okay, third question, ate, from like, the background. Sige. May mga tao o karanasan ka ba na nag-inspire sa'yo para tumulong sa iba? Sorry si Lola din. No, I Si Lola. Girl, I feel like Lola Oo. really is everything. Napakabait talaga niya. Yeah. Oo, kung pwede lang, basta namimiss ko siya. Si Lola talaga, Kung pwede lang i-bottle up ang essence ni Lola. Which, you know what? Ikaw na yun eh. Ikaw na yung essence niya eh. Oo, talaga. Yeah. Parang ako yung sa akin niya kasi tumutulong talaga siya. Yeah. Na mahilig siya tumulong kahit sa mga kamag-anak niya. So doon mo nakuha yun. Oo, yung pagiging matalungin. Lahat na lumalapit sa kanya, binibigyan niya. Talaga? Kung meron siya talaga. Kung meron siya, sige, ganito, meron ka bang may lumalapit na kamag-anak. Bibigay siya kung meron siya. Wow. Sa akin na lang, pinag-aral ako, di ba? Napaka-generous. Generous siya. Ganun siya kabait. So doon si ako Lola na-inspire sa kanya. Yeah. So Lola was and always will be your inspiration. Yes. On how you got to where you are today. Yes. True. True. So mag-move on na tayo, ate. Medyo, let's dive in a little bit deeper. Pwede mo bang ikwento what exactly happened nung naka-encounter ka at that time? Yung unang-una mong encounter sa something na hindi mo maintindihan. Pagkabata o gano'n? Talaga ngayon yung una. Una? Na tipong, sige, sabihin na natin na may malay ka na medyo na-explain mo na, wait a minute, there's something wrong. There's something off. Meron. Nag-OJT ako sa Capitol or bandang Lingayen. Nung college ako. Kakaiba talaga. Relatable nung nag-OJT. Okay. Siyempre, nagdo-dorm kami. O kaya minsan, nasa PWD kami. DPWH? Yun. Ay, hindi. Controversial masyado yung ngayon. Flood control pa tayo dito. Hindi. Doon yan. DSWD. Okay. Yan ang tama. Sorry ha. Na-consult. Love it. Hi, producer. Doon ako nag-OJT. Oo. Doon kami natulog ng mga klase ko. Siguro 5 kami member sa thesis. Wow. Nagtitesis kami. Natulog kami doon sa, alam mo yung tinutuluyan ng mga disasters, mga ganon. Okay. Natulog kami doon. Kumbaga, refugee, parang refugee place siya. Okay. Yes, ganon. Bigla na lang, yung higaan namin, yung bed namin is 2. Magkatapat kami, biglang nagshake-shake siya na wala namang, bakit nagshake-shake yung ganun? Ay, niyuyuga talaga yung siya. Oo. Nagsigawan kami, takbo kami pababa. Oh my God. Oo. Yung kabilang room nun. Malakas yun kung ganun. Kung nakakapagpagalaw, di ba? Ang mga bintana nun, alam mo yung window na ino-open pa nun. Yung mga kaluma. Tapos puro kahoy yung hagdanan nila. As in talagang napaka-old nung building na yun. Doon so may history. May history. Pero na. Like what were your thoughts when that was happening? In denial. Okay. Denial ako hindi ko pinapansin. Yeah. So lahat nun, hindi pa bukas yung utak ko sa ganun. So nangyayari naman talaga yung multo o sabi ng mga klase ko, move on, yun lang. Hindi ko na pinapansin. Napag-usapan niyo yun? Yes, kwento namin doon sa guard. Okay. Tapos yung mga tao doon, which is related naman sa kanila. Kung baga, alam nila. They know it. Kasi yung kabilang room na puro wheelchair, nag-uugaan din yun nag-iingay. Nag-iingay siya pag mga hating gabi, gano'n. Di sabi ng guard kwento ng mga guard doon.
Pero hindi naman siguro maggagawa yun ng, mga kwentong gano'n, di ba? Sinasabi naman. That's their place of work. Why would you nangyayari. wanna scare yourself? Diyos ko dahil. Totoo. Doon ka talaga nangyayari yung gano'n. Oo. Totoo. Which is totoo na talaga. So doon ka talagang may something. Oo, totoo. May mga naniwala ka talaga na may mga unseen forces. Totoo. Yes. True. Kinikalabutan ako. So, ano ang naramdaman mo spiritually at that time na nangyari yun? Was there a pull towards like your awareness na, whoa, may something. May something ako, I'm connected to something. Like, Sa akin, pakiramdam ko, which is totoo pala yun, na nararamdaman mo sila, tapos nararamdaman, I think vice versa. oo. Hindi naman siguro sila magpapaganon dahil alam naman nilang wala ka ding nararamdaman, ganon. Yeah. Vice versa siguro nararamdaman namin. Which is yung entity sa paligid, hindi basta manggugulo yan, wala Hindi. lang. Oo. Oo. So, may gusto siyang ipabatid sa'yo. So, I mean, siguro, ang mga spirit na yon, Oo. may gusto din iparating sa'yo. Kung Oo. bakit nila ginagawa May message. yun. Oo. May message. May message sila. Yun yung pakiramdam mo, oo, nakakakilabot. Pero, bakit nila gagawin yun? Siguro, You're I so think, brave. yung time na yon, niisip ko, maybe humingi sila ng tulong o saklo. You're so nice. oo, Girl, kasi- kung ako, oh my God, tatakbo talaga ako the other way. Bigla na lang, takbo naman kami talaga. Oo. Dahil talaga first time ko Oo. maka-experience Yeah. ng ganun. Yung Yeah. pakiramdam na ganun. So, alam nila kasi na may tao na alam nila mararamdam, nakakaintindi siguro. Yeah. No? Oh my God. Ang heavy. Ang heavy ng yung mga ganyang paramdam. Totoo. Bisis na nangyayari talaga. Kasi ako naman, I'm gonna tell you like an experience that I encountered. It was actually in this house. Oh. Pero, nung time na yon, I think I was in high school. And, hindi ko alam na yung lolo ko pala, nasa ospital. Oh. Parang nag-aagaw buhay at that time. Galing ako sa school, walang tao dito. Wala si mami, wala si daddy. Mga ilang taon ka niyan? High school. High school. Siguro mga 15. Oh. I was 15 years old. And umuwi ako dito, dinanap-off ako nung driver namin. And ako naman, syempre, patay mali siya, whatever. I did, what I do. Pumakit ako sa kwarto ko. Yung kwarto ko, at saka yung guest room namin, magkatalikuran yun. Oh. Yung banyo nun, magkatalikuran din. Eh di, binaba ko yung mga gamit ko. Okay, hugas-hugas ng kamay, flush ng toilet kasi I had to use the bathroom. Bigla akong may narinig na nagbukas ng gripo. Kasi rinig mo yun eh. Rinig mo kapag may gumagamit ng banyo, magkatalikuran yung pipes nun, di ba? Bumukas may naghugas. Okay. Eh di, alam ko na wala naman tao dito. Pero meron kaming kasambahay. Oo. Tapos biglang may nag-flush. May nag-flush. Sabi ko, ay, may tao sa kabila. May tao sa kabila, Eh di sabi ko, Ma? Ate Mai? Yung kasambahay namin before. Wala madilim. sumasagot. At saka ate, nilabas ko yung katawan ko sa pintuan eh. Kasi makikita ko yung pintuan nila. nakita mo. Nakabukas yun. Oo. Pero, nakapatay yung ilaw. Oh my gosh. Nakapatay yung ilaw. Kaya sabi ko, tapos naman, Oo. bigla ako may tumawag sino man tumawag sa akin? Parang si daddy yata, Oh. na wala na yung lolo ko. Paramdam. And it made sense kasi doon sila tumutuloy. Kapag nandito sila, doon sa kwarto na yun. But, to this day, hindi ko alam kung siya ba yun? Siya ba, oo. Or is it someone else? Yun ang sinasabi nila. Oo. Madalas naman sa iba, 'di ba, pag tinatanong mo, nagparamdam si ganito kasi wala na pala siya. Wala na pala si kaya paramdam na kasi wala. Last na 'yon dahil wala na siya. Ganyan din naman eh. Ganyan din naman lolo ko. Noong nag-stroke siya. Oo. May bumiglang bumagsak na bagay doon sa may imprinta. Na mabigat na biglang kumalabog. Maya-maya, may mga afternoon, binalita wala na lolo mo.
May mga ganun sila. Kumbaga, paramdam nila yon na last na nila. Paramdam ko paramdam to. Ganun sila. Ang sad, pero at the same time, nakakakilabot. True. Nakakakilabot talaga. Kasi yung mga bagay na ganun, minsan mo lang maranasan. True. Totoo yun, di ba? Yun, minsan mo lang talaga maranasan. And nagpapasalamat na rin ako sa Diyos na. minsan ko lang naranasan yun. Diba? Diyos ko po. Ay, nako. Okay, so magja-jump ako sa isa pang tanong, ate. May mga tumulong ba sa'yo? Okay, let's talk about yung experience mo naman na medyo yung atake sa'yo na personally. Tell me about that time. Atake sa akin. Oo, yung unang beses na naramdaman mo na something's going on. Talagang ikaw na talaga. There's, you're having health issues. Mm-hmm. And you're going to the doctor. Mm-hmm. And hindi mo ma-figure out kung anong... Tell me, start your journey with nagpapadoktor ka na. Yes. Ano yung mga naramdaman mo? Marami, Diyos. Talagang prinay ko talaga yan. Oo. Umiiyak na lang talaga ako kasi years ako nagpapamedical. Yeah. Dahil nga sa hindi ako makahinga. Yeah. Hindi talaga... usually, sinasabi lang ng doktor, tuwing nagpapa-x-ray ako, asthma, na ganito, magpa-ECG ka, hanggang sa nauwi ng patuda echo ka, hanggang sa walang nangyari, walang nakikita, nagpa-try ako, nagpa-check na rin ng thyroid, kung meron akong baka isa pang cause hormonal yun. imbalance, imbalance na yun. Which is clear lahat. Nagpa-ultrasound na ako ng whole abdomen at saka itong lahat, wala. So, take lang ako ng ng gamot, ganun. Which is, iba na atake sa akin eh. Sabi ko parang kulang na lang, ano na ba ang gagawin ko? Gagaling pa ba ako? Yun ang iniisip ko. Tipong suki ka na talaga dun sa, suki ka na sa doktor, suki ka na sa ospital. Ang dami ko, nagtitake ako, omeprazole, kung ano-ano, kasi nag-a-acid na sobra ako. din yung gastos then, mo. Then, isa pa, drain na talaga, ubus na. So, ito ang sinasabi nila, try mo kaya magpa-albularyo. So, yun na nga. How did you feel when somebody brought that up to you na, Paula, itry mo magpa-albularyo? Yun. Ang dami mo sakit, ang bata-bata mo pa, hindi ka gumagaling. Try mo magpa-albularyo, wala nang mawawala sa'yo. So, yung atake sa akin nun, after punta nun, spiritually na nga. So, spiritually na nga, meron daw ganito, may nagpapakulam sa akin. So, yun ang sinasabi nila. So, trinay ko. Which is, okay naman ako. Yeah. Nag-okay naman ako habang tumatagal. Tell me about the time na nung nagpatingin ka and wala na talaga. Wala nang makita. Oo, wala na. So, doon ako nag-try na magpa-albularyo. Kasi di na ako gumagaling eh. Yung utak mo niyan talaga naglalaban na eh. Gagaling pa ba ako? O mamamatay na ba ako? Yun kailan ba matatapos to? Yun napapasok sa'yo. Mamamatay na ba ako? Bakit hindi ako gumagaling? Oh my God. Yun ang isipin mo eh. So, yun talaga. So, nagpa-albularyo ako hanggang sa, yun ang sinasabi, may gumagalaw sa'yo. May nagko-curse sa'yo. So, yun, try ko. So, anong naramdaman mo nung sinabi yun sa'yo? May nag-click ba? Or were you a little skeptical? Wala. As in, wala. Blanco yung utak ko. Sino? Di ba yun naman usually nasasabi mo? Sino? Sabi ko, sino yun? Hanggang sa, try natin gawin to. Ayun. Hanggang sa, yung uso ngayon na pasanib. Yung ganon. Usually na ginagawa talaga ng mga manggagamot o albularyo. Okay. Ito-try natin. Ganito. Ay, asa nalaman ko na lang isang araw. Were you open? Yung feeling mo na, okay. Try ko. Yes. Gagawin ko na lahat. Kung yun ang kung ikagagaling mo, yes. Gagawin ko na lahat. Kumbaga, you're on the edge na of like, oh my God, like, I really need to. This needs to end right now. Nasa tungtong ka na ng piso eh, kung saan ka pupunta eh. O sumulong ka na lang, kaysa sa way baka pa ng papadoktor ka pa, wala nang gagaling. Ay, hindi ka gumagaling. So, ginawa ko, nagpa-albularyo. So, try natin. Nagiging okay naman ako. Gumagaling ako. Naramdaman mo talaga? Yes, nawala. Ako ngayon. Yeah. Naging okay ako. Nawala lahat yung mga 5 tablets na tinitake ko everyday. Sa hapon, umaga. Diba? Grabe yun sa organs,
Yun yung isip ko, yung kidney ko yung bibigay. Yes. Oo. So, ang ginawa ko, niyakap ko na lang. Sige, go. Hanggang sa isang araw. So fully, you dived in and you embraced the process. You trusted the process. Nag-trust na ako doon. Yeah. So, okay naman. Which is good naman sa akin. What made you, I know kasi kailangan komportable ka talaga with your own healer. The person that's healing you. What made you, was there anything that made you trust yung healer mo at that time? Yung sarili mong albularyo? Sarili ko albularyo? Oo. Actually, marami ba or isa lang? Marami. Marami kang pinagpagamutan. Yes, kasi pag hindi ka na nag-okay doon at meron pa din, lipat ako. Okay. Try ko sa iba ulit. Kasi hindi pa din eh. So, iba yung para din siyang medical doctor ba na? Yes, kung hindi ka hiyang sa kanya. So, hiyangan din pala yan, ang pagpapagamot sa albularyo. Okay. Hindi din nakuha ko sa isa lang. Kasi meron pang, hindi ako gumagaling pa. I mean, may hinahanap ako kasi meron pa din nararamdaman. Something. Oo, na hindi sa puso pa din. mo, di ba? Oo. Nagpumipitik yung heart ko, then hindi pa rin nakukuha yung tamang sagot doon sa gamot na dapat sa akin. Yeah. Which ang ginagawa lang nila is usually tawas. Oo. Ganon, tawas, medium. Yung ginagawa nila usually medium, yung pasanib or something nila na nag-ano dyan. Yung paipit sa paa, sa kamay. Yes, I've actually witnessed that. Oo, yan. Then, yun din, pabalik-balik pa din ako. Wow. Pero gumagaling ako, unlike before. Uh-oh. Merong ano naman, kumbaga, yung process niya is meron namang sa akin, gumagaling naman ako. Oo. So, nararamdaman mo talaga na like, parang it's as though like a curse has been lifted. Hanggang sa naging open na ako talaga na aray ko, lagi masakit yung likod ko. So, hindi na ako to-take niyan, try ko na lang nung may herbal. Kasi nag-ano ako, yung katawan ko kasi bibigay eh. Di ba? Pag take ng gamot, yan, dun na nagkakaroon ng physical. Pag nasobrahan ka na. Kasi, paggamot ka ng paggamot, take ng gamot na binibigay nila. Though wala namang effect sa'yo. Ganun pa din. Masakit pa din yung, parang may sakit pa din dito. May something. May tumutusok, may kumikirot sa loob. Which is wala naman pag makita nila yung medical wala naman sila nakikita. Okay naman yung organs ko sa loob. Bakit may kumikirot? Kaya napunta na ako doon. Sabi nila, ganito, ang usually naman nagkulam is may tusok-tusok. Anong sabi sa'yo pala? Yun. Yun sabi niya, kaya hindi ako nakakahinga is sinasalang daw ako sa tabang nito, yung kamangyan, yung usok, para mahirapan na huminga. Oh my God. Tapos, may mga tinusok sila sa akin na usually ang kulam naman is yung tusok-tusok daw, something na gano'n, may kirot. Tapos marami pa sila. So, hindi lang yun, marami pa. Ang nangyari sa akin, nung nagpa-albularyo ako, medyo nawala. Wow. Gumaan yung pakiramdam ko, thank you Lord. Kasi doon, meron ng improvement. Wow. Doon ako, kaya nagtiwala na ako. Nagtiwala ka? Doon ako, hindi ako sa doktor. Kasi okay na ako eh. Then, doon ako nag-start What a big difference. Difference. Kasi nawala na yung x-ray every week. Para ka rin mentally na-release yung kaluluwa mo na, oh my God, finally, something is working. Nag-work naman lahat. Yeah. Wow. So, it's so powerful. Yes. Spiritually lang talaga. Yeah. So, doon ako naniwala na spiritually is pwede naman palang nakakagaling siya. Yung faith mo na gagaling ka sa ginagawa nila at may pananalig ka na gagaling ka talaga. Yeah. Hindi, iba pa rin yung naniniwala ka lang. Yes. Iba yung pananalig sa naniniwala ka lang. Napakababaw ng naniniwala ka lang. Naniniwala ako dahil gumaling siya. Pero yung pananalig, sa puso mo yon, malalim yon. Nananalig ako, nagagaling ako. Yun. Napakalalim. I love that. Iba ang pananalig sa naniniwala ka lang. Yan. I-rewind natin yan, mga Mars and Pars. Okay? That's there's so much wisdom there. Ayan. Okay, Ate Paula. Let's move on to our next question. Ngayon na medyo matagal na mula nung mangyari ito, how do you see it now, looking back?
natatakot ka ba o parang naging turning point ito ng buhay mo? Ng buhay mo ngayon? Yes. From now on, nung yung mga nangyayari sa akin noon, sa ngayon, kung i-compare ko, hindi na ako natatakot, kumbaga. Dati takot ako eh. Sa mga espiritu, lahat. Nakikita mo, nararamdaman mo, yung ano man yung presensya na nararamdaman mo, yung takot mo noon. Ngayon, hindi na. Talaga Nasanay na ako. Kumbaga, wala yan, nanggugulo lang. Ganun. Baka nanggugulo lang yan. Iniisip ko. Sanay na ako. Kung baga sila, takot at takot, kinikilabutan. Tahimik na lang ako. How long did it take you to get used to it? Kaya ka nasanay sa mga... Simula nandito na ako sa spiritual eh. Nasa spiritual stage na, age na ako eh. Age ngayon eh. Millennial ko, iba ngayon digital na, di ba? Yes, yung panahon noon at saka ngayon doon, kopong-kopong, ganito, si Kepweng. Ngayon iba na Noon, babiyahe ka pa talaga ng pagkalayo-layo. Noon, si Ka, ganito, si Albulayo, Ngayon iba na, yung healer, yung ganito. Di ba? Nagiging stage ngayon, iba na. So, ngayon, sa stage ngayon, mas nakikita ko na napaka-digital na. Wow. Kung nakikita na natin noon, kwento-kwento lang. Ngayon, hindi. Nasa camera na. Nasa video stage na. Nasa ganyan na tayo. Stage. So, hindi na ako natatakot. Kasi yun noon, hindi natin alam. Ngayon, napapanood mo na. Brave mo. Ngayon, sa akin, sa tanong nga, balik tayo sa tanong. Okay, ngayon, hindi ako natatakot. I can feel that. Yes, okay na siya. Sa panahon ko ngayon, parang okay na lang ako. Carry na lang. Carry na to. Carry na to, hindi na. I love it. Pero wala lang. Iba na talaga. Hindi na ako katulad dati. May iyak-iyak pa ako noon. Talaga ba? Siyempre, yung takot mo kasi talaga eh. Kasi hindi mo nakikita yung kalaban mo Nung bago to sa'yo. Nung bago, hindi mo alam How did you, so when that was happening, how did you cope with that? Anong mga ginagawa? Do you have any rituals for yourself? Kumbaga sa self-care na rin, yung self-preservation. Hindi siya ritual. Ang ritual kasi talaga, gawaing masama yung ritual. Ang ritual, masama yan. Depende sa gagawa. Kung kabutihan o kasamaan. Pero, alam ko, nagdadasal. Nagdadasal ka? Nagdadasal Prayers ako. talaga? Alam nila yan, Number mga friends one, ko. Nagdadasal ako. Usually yan, araw-araw. Hindi yan nawawala sa gawain ko sa tawag nito sa everyday routine mo. Kung iba nagme-meditate, nagagawa mo din yung devotion sa amin. Wow. Kumbaga sa dami nang na-encounter ko, nakasalamuha ko, yun lang din naman ang turo nila. From sa matatandang yung mga matatandang manggagamot. Sa dami na naka-encounter ko, nakasalamuha ko, nakausap ko. Nagre-research din ako, syempre. Na ganito, gawin mo, magdasal ka tuwing hapon, tuwing alas 6, ganyan kami. Talaga ba? Alas 6 ng hapon, alas 6 may oras? Yes, may mga oras sila. Pero yung iba naman, pwede naman anytime. Pero sa akin kasi, mas sinusunod ko yung tradisyon. Alas 6 tuwing hapon, yung nagdadasal na sila. So, kumbaga, ikaw ngayon, like you're a millennial, you're a healer. Yes. Kumbaga yung sa'yo parang nafe-feel ko is hybrid ng modern world at saka ng old tradition ng talagang, ng mga Pinoy healers. Yes, ginagawa ko yan tuwing hapon, nagdadasal. Yun, usually lang naman, yun ang ginagawa, devotion. Nagdi-devotion ang tawag nila sa pag-pray. So yun ang tawag mo? Pag-devotion ka. Mga healer kasi, ganun din naman ang gawain. Spiritually, kasi kung spiritually lang din naman kasi ang usapan, hindi mawawala yan. Lalo sa mga manggagamot, hindi nawawala yung devotion na sinasabi nila. Pagdadasal ng doon sila kumukuha ng lakas eh. The power of devotion, prayers and devotion. How beautiful. Okay, ate. So jump tayo ngayon sa iyong kumbaga your transformation. Yes. Paano binago ng experience na yun ang pananaw mo sa buhay at pananampalataya? Ang buhay ko binago. Paano ako binago ng pagiging spiritually?
napakalawak. Yeah, Oo. yeah. Kasi, binago ko nito, gawa, ginawa niya akong matapang, matatag, at alam ko yung pananalig ko sa taas, doon lumawak. At saka binigyan niya ako ng pag-asa na, alam mo yun, naggagaling ako. Dahil sa kanya, gagaling ako. Sa pagdadasal mo, at yung pananalig mo talaga sa taas na may gawa na lahat. Kung i-compare mo ako dati, na parang wala lang. Hindi ko nakakalimot ka na eh. Sa sobrang ng buhay mo dito, na sa mundo, sa napakaano ka sa trabaho, work. Masali mo, as in, nalalaman ka minsan talaga ng mga chores, ng mga responsibilidad. True. May stress na pa. Kahit saan, everywhere, napaka-stress na. Nakalimutan mo na magdasal. So, ngayon, parang calling na to. Ngayon nga lang, di ba? Nagkakagulo sinagot mo naman. Oo. True. Thank God. At saka yun, doon niya ako binago. Spiritually, na manalig ako, gagaling ako. So, lalakas I love that. Ka. That's like doon ka lalakas. It's a really good slogan. Manalig ako, gagaling ako. Oo. Basta magdasal ka lang talaga. Magtiwala ka lang. Doon ka, gagaling ka talaga. That's so powerful. Yes. Kasi lahat ngayon, pag sinabi ganito, may sakit, lalambot na eh. Parang hindi na alam, isipin nila mamatay na. Kasi syempre, ang bigat ng na malaman mo na, oy, may something ako. Oo. Hindi mo alam. And hindi mo alam kung sino makakatulong sa'yo, kung ano makakapagpagaling sa'yo. True. Know? Napaka, di mo akalain na ganun pala yun. Yun lang. Yun lang nakapagpabago. I really do admire the work that you do. Like, that's coming from, like, deep within me. Like, I really, like, I came in here, like, I'm not a skeptic, but, like, kasi ang tagal ko na talagang hindi nakakonekta sa someone like you. Oo. You know? Ako nga, di makapaniwala. Yeah, talaga ba? Ganon, oo. Kasi syempre, hindi ko naman alam na dito pala so ako. So, sometimes talagang surreal pa rin sa'yo na, wow, ito na yung buhay ko ngayon. Oo. Totoo. Yeah. That's true. Kasi hindi mo isipin, as in, ako? Bakit ako? Diba? Bakit ako? Ako to, sabi ko, hindi naman, ako pa naman ganito pa lang, ganito. Gawain ko lagi lang sa bahay, ganun. Hindi nga ganun kalagi. Rampa dito, rampa doon. Tapos ako to, albularya, okay. Albularya ka na ngayon. Yung sinasabi, totoo yan. May ownership na ba na whenever you say, okay, albularya na ako ngayon, like, do you feel that ownership with that, I don't wanna say title, pero dun sa persona na yun, si Paula na albularya, that, like, do you feel like you fully own that persona? That part of you? For now on, inayakap ko na siya. So, talagang ako to. Albularya. Ako na to. Ako na to eh. Sabi na, patawas. Sige, ganun. Ganun ako na to eh. Oo nga, nagugulat ako minsan. Kasi, before I even met you, Ate Paula, marami na ako naririnig about you. And, bago pa lang ako umuwi, talagang, nakakita na ako ng yung work mo. Pag-usapan natin yan mamaya, okay? Napaka-powerful talaga. Talaga ba? Hindi ko lain. Oo. Andito na ako, being albularya. Ito yung present mo. Present na to, ito na to. I love that for you. I really do. Thank you. So, nung napagtanto mo ba na meron kang kakayahan na magpagaling o tumulong sa iba, ibahin ko yung tanong, were you really like willing to help others? Nung na-feel mo na okay, I have this ability to heal myself. Na-feel mo ba na-feel mo ba yung pull na okay, kapag may lumapit sa akin, tutulungan ko ba sila? Yes. Talaga? Oo, kasi nasa akin na to eh. Oo. Kung pag nararamdaman ko noon. Para ko sinasampal ng panahon na ako yung nagkasakit. Ay, yeah. Yes, di ba? Yeah. Totoo yung napakalalim. Pag inisip ko yung tao na yun na lumapit sa akin, tutulungan ko ba to? Pero kawawa naman. Kasi, kung talikuran mo. Oo. Pero kasi, namimili ka pa rin. May time kasi na, patawas naman, ganun. Pero may time kasi na nakaka-intriga, parang ang bigat naman ng tao. Kumbaga iniisip ko,
totoo ba itong may sakit na to? Bakit ka nagpapatawas ka ko sa kanila? Wala lang, ganito lang, ganun-ganun. Parang Emberlo wala lang. lang. Oo, Eme alam lang. nila, eme Yeah. lang. Mm. Unlike na may lumapit sa akin, nilalagnat ako ilang araw na, ganito, ganyan. Iba na Kaya yun. umiinom ako ng ganito. Ano mo ba, titry titidnan kita. Pag ganito, pag minsan naman, sis Paula, ganito, pwede bang okay lang bang ganito, magpagamot sa'yo. Oo. Kasi nilalagnat ako ilang araw na. Iba naman, masakit ang ulo ko, hindi ako makahinga, gano'n. I-check muna kita. I-check muna kita. Huwag mong nang anuhin. Titignan ko, itatry ko kung meron o wala. Sige, pupuntahan kita. O sa bahay pa lang, kunin ko yung name. Oo. Pag meron akong nakita. So, anong process mo pala? Oo. Anong process mo with like your healing? You know, I know that iba't ibang albularyo, iba't ibang healer, iba yung proseso nila. Marami. So Maraming iba't iba yung process mo, depende. Depende sa paglapit sa'yo. Sitwasyon sa nilapit sa'yo. Depende sa sakit ng tao na lumalapit sa akin. Kung ano yung problem niya. Yes. Kung anong, yung disease, o yun sakit nung kasama, nung lalapit sa'yo. Halimbawa, like, naipitan na ng ugat. So, maraming process, maraming sakit, lahat tumalapit sa'yo, hindi mo masasabi kung ano yung lalapit talaga sa'yo ng problema ng tao. Kasi healer ka nga eh. Okay. So, naniniwala sila sa'yo kung ano-anong nilalapit talaga sa'yo na... For example? Sample natin. Halimbawa, naipitan ng ugat. Ganito, lumapit na kasi ako sa doktor. Lumapit na daw sa doktor yung mother niya dahil ganito. Kaya hindi pa din natatanggal yung sakit. Nagpahilot na din siya. So, hindi pa din. Lumapit na sa albularyo na pwedeng makaano nun. Tatakot. Tatakot yung albularyo nilapitan niya. Oh my God. So, may mga ganong eme pa. Mga ganon. Nagulat niya ako, albularyo pa, tatakot siya. Kung gano'n, sige, try ko. Natatry ko yan. Sige, kung ano lang yung kaya ko. Hindi naman ako yung, akin na ako, kaya ko yan. Ganon agad. Hindi dapat ganon. Siyempre, legit ba yan? Diba? Legit ba yan? Mayroon ba yan? Legit ba yan? Hindi pala siya talaga pang sayo. Kasi may ganon yun eh. Kung ano yung kaya mo. Ako naman kasi, kung ano yung kaya ko, sige, tatry ko. Hindi ko sabihin na kaya ko tang anuhin. Susubukan kita. Sige, yun na lang ako. Walang promises, kumbaga. Sige, maniwala ka lang kung mananalig ka sa akin. Okay. Mananalig ka. Naniniwala ka ba sa ganun? Tatry ko siya. Sige. Kaya lumapit sa akin, syempre isipin ko, sige, try ko. Kaya kasi inilot ko siya. Ang ginawa ko, chinek ko muna siya. Maraming check yan eh, di ba? Chinecheck mo pa yan kung tinang ko yung iba, ginagawa, tinang ko yung kamay mo. Ginaganyan yung palad. Usually, gano'n. Ako naman, tinatawas ko. In person ito? Person talaga, Magkaano na kayo. Pero ang ginagawa ko, tinatawas ko, yung sa papel. Yung pang papel naman. Yes. So, ako, manghihilot din ako. So, kaya tanay ko. May dala ka ba today? Na mga... meron ako. Meron akong, yun. Hinihilot ko siya kasi naipitan siya na ugat eh. Pero ang case daw niya, sabi, natakot daw yung albularyo dahil nakitaan siya ng bungo. Nakakakita. Meron kasi talagang healer. Merong healer na gano'n na may gift siya na nakakakita. Tsura mo pa lang, meron ka. Sabihin niya, natakot siya na pag bungo daw is mataas na antas daw na ang gumagawa doon. So ako naman hindi ako natatakot. Kasi alam ko, may kasama ko. May guided ako sa taas. Yun ang kung faith healer ka, gaano ka katatag o gaano ka lalim ang paniniwala mo sa taas. So ako naman naniniwala ako, hindi ako mapapaano. Sige, gagawin ko to. Bahala na siya sa akin. Yung mga gabay mo is like they're watching over you. Ganon. Yung mga tawag nito, yung mga spirit guide mo. At saka, mas naniniwala pa rin ako. If you don't mind me asking. Secret! Secret yun. Pero ako talaga, ang iniisip ko, sa taas. Sa taas pa din ako. Wala ako ng ibang sasabihin. Kasi ang guide mo naman na spirit guide, hindi din bibigyan sa'yo, kundi dahil sa taas.
times, God pa din na nagbibigay nun, Yeah. hindi Yeah. basta ikaw lang. Oo, siya pa din. Yeah. Siya pa rin ang tinatawag ko kasi alam ko na walang matatalo sa kanya. Yeah. Walang tatalo sa kanya. Yun Yeah. siya ang pinakamataas sa lahat. I love that. So, nung balik tayo doon sa topic na yun, Oo. so inilot ko siya. Okay naman siya. After 2 sessions namin, okay na siya ulit. Talaga ba? Meron na siyang blue din, nakaganon na siya eh. Meron na siyang, tawag to, yung... Sling. Sling. Oo. Kasi nabugbog siya eh. Ayaw na Ayaw gumalaw. umiiyak. Oo. Parang... Masakit. Sobrang sakit, hindi kapag magalaw. naipitan ka na agad, hindi biro yun. Eh, dito lang siya. Naipit lang naman eh. Okay naman siya. Talaga. Hindi naman ako natakot. Tatakot ka eh. Paano ka magiging healer kung takot Did ka you din? see anything? Yeah. Okay. Meron naman talaga. Merong entity na nakaano sa kanya. Nagpapabigat. Nagpapabigat ng kanyang pakiramdam. At saka may gumawa sa kanya. My God. That's why natakot siguro yung healer. Oo. So kung bakit ka matatakot kung meron ka namang guide? Oo. 'Di ba? Yun lang din naman ako. Kung takot ka, matatalo ka talaga. So then kumbaga, nakikitaan ka. your work as a healer is to kind of talk to your guide, kausapin Yes. yung guide mo na kausapin yung guide nila. May usap ba yun na maganda pa or wala na? From, one entity to another. Once na nag-pray ka, ando na lahat yun. Okay. Sabihin mo lahat na gusto mo sabihin mo yung wish mo, makikinig na silang lahat. Isang beses. Yes. Isa lang. Hindi mo naman kailangan ng supas-pasang mga ilang oras. Bigyan mo lang ako 5 minutes. Magdasal ka. Pag sinabi mo na, sabihin mo lang naman, Panginoong Diyos, kataas-taasan sa lahat, na gabayan mo ko na mapagaling ko ang taong ito na lumapit sa akin, na pugnawin lahat ng kanyang karamdaman. Kayo na humbala sa akin. Ganon. Yun lang, i-guide mo ko na mapagaling ko to. Then yun, bibigay niya yan sa'yo. Wow. Kung gaano ka kalalim maniwala sa kanya. Yeah. Pagtitiwala Manalig lang, ka. mananalig ka Manalig lang. ka, yeah. True. Yan, tama. Natandaan ko talaga siya. I love it. So, okay, andun na tayo sa number 13 ate. So, sa tingin mo, saan ang galing yung gift mo o yung power mo bilang manggagamot? Ayan na tayo. I think we're gonna circle back to something here. Okay. Yan yung pinakamalalim na searching ko. Talaga ba? Hindi ko Kasi talaga hindi mo alam. Hindi ko alam Oo. saan ba nanggaling to. Kasi simula pagkabata ko, wala naman ako nakitang healer sa amin. Yeah. Hindi Hindi ka ako- talaga, never kang na-expose. Never. Alam ko, bata ako, ang sabi ng nanay ko, lagi akong nababate. Though, yung bati na yan. Lapitin ka na. No, lapitin na ako. Lagi akong, yung bang sabi ni mama, nagsusuka na lang bigla. Pagdating Nagsusuka? Oo. Sa pagdating sa bahay, galing kami sa labas. Pag uwi, may nakasalubong kami. Ay. Tapos nung pag uwi ng bahay, alam mo yung suka ko na suka na nalalambot na. Ang ginawa ng nanay ko, pinuntahan niya yung nakabati sa akin. Sabi, nakabati. Nagagalit yung matanda. How does that work? Okay, Ang ginawa, nabati ka, tapos pinuntahan ang... nakabati sa'yo. Oo, Okay. pinuntahan ng nanay ko. Yeah. Then, dito, kinausap niya. Oo. Ito, na ganito yung anak ko, nagsusuka, gano'n. Nagagalit siya. Paki na lang, pakilawayan mo na lang yung anak ko. Ganun. Laway. So, yung laway, which is, ipapahid sabi, sa'yo. yun ang tradition ha. Oo. Kasi pag sinabi mo ngayon yung laway, nagdidiri yung iba. I'm not kidding. Alam mo, parang Totoo meron yan, akong naalala no? na na-experience ko na ganyan before. Oh, yan. Na may nagpahid sa akin ng laway. Hindi ko lamang matandaan kung ilang taon ako noon. Pero I'm sure bata ako na nasa probinsya ako noon. Oh, totoo Na yan. masakit yung tiyan ko. Yan. Yeah, yung lola ko is very, like you, spiritual. Yes. Pero hindi naman siya healer. Ano lang siya, big believer. Oo. Nananalig siya. Nananalig Kumbaga, ka sa ganun. yes. Yun, nangyari yun sa akin maliit. Tapos yun, kakaiba ka nung bata ka. Sabi ng nanay ko, Oo. Mama, So ngayon. from such an early age, Oo. talagang may something na. Totoo. Oo. Which is, hindi mo din alam kung saan pinanggagalingan yun. No, balik tayo doon. Oo. Saan pinanggalingan? Ngayon, ganito nangyari sa akin. Oo. Madami na ako pinagdaanan. Bigla na lang pumasok sa utak ko. Meron ba tayong family member? Nagtanong ka. Oo, nagtanong na Yes, ako. na-curious ka Kasi na. sa tanda kong to, bakit
nangyari sa akin to? Oo. Bakit ako nagpa-Albert? Sabi ganito, gamitin mo yan, tuturuan kita. Marami kang pinagdaanan. Oo, sobra. Oo. Sobra. And then, sabi ng nanay ko, all of the sudden, sabi niya, meron daw ang lola ko notebook na puro Latin. Latin Oo, is yan. yan. Sabi niya, Yun yung mga yung lola mo, dasal, oo, mga may dasal siyang Latin, may mga gamot siya doon, at nagmi-mission siya, pumupunta siya na iba't ibang lugar. Ba't yun lang sinabi sa akin yan? Bila ganon, ba't yun lang ngayon lang yung sinabi yan? Tinan mo man, nangyari sa akin, nagkakasakit ako. Alam nila yun. Hindi ako makauwi, nagkakasakit ako. Oo. Dahil ganito, asan ka ba? Bakit hindi ako nakikita? Asan ka? Ba't nandito ka? Mga post mo, gano'n. Post saan? Sa social? Oo na, ganito, sa pakiramdam ko, gano'n. Asan ka ba? Ay, nagkakasakit ako, hindi ako makakauwi. Oo. Lalo na, mother ako. Yes. May anak ka. Dapat umuwi ka, di ba? Ay, hindi ako umuwi. Kasi nga may sakit ako. Ang hirap. Mahirap. Para sa'yo. You can't pour from an empty cup. Alam mo na, ramdam mo na. Hindi ka na hindi mo maisipan na maging magmami. Okay, Ate Paula. So, let's dive into question number 14. Yes. May mga panahon ba na nagduda ka kung totoong calling mo ba to? Yes. Talaga ba? Maraming beses? Maraming beses. Calling ba talaga to? Ilang beses bago ako umuo. Aralin ko na. Hindi ko ina-accept. Hindi ko na-accept kasi mag-aalbularya ako. Gaganon yung calling ba to, nasabi nila na... Yung albularya, yung malaki yung stigma dun around that word na albularya. Especially you, like you are so modern. Yes, modern na sinasabi nila sa panahon ngayon. Oo. Alam mo, mas nagiging open nga ngayon compare dati. Yeah. Nagiging open dahil sa social media, nababasa na, napapanood na siya. When mag-open ka, when you open YouTube, dami dyan. Talaga? Pagbukas mo, pag pumasok ka mag-search ka sa healer, lumalabas lahat yan. Ang dami. Hindi ako makapaniwala, na sa panahon ko, magiging You're healer. Going to be that for other people. So, ang lang naman dyan, dalawa lang naman It's, you have choices to accept mo, mag-aaral ka, or ganun ka na lang, magpapagamot ka na hindi ka gagaling. Which is yun ang calling. Hindi ka gagaling. Kumbaga, magkakasakit ka. Babalik at babalik. Napupunta ka pa rin sa kanila, lalapit ka. Which is meron ka naman. Ba't hindi mo gamitin? Tuturuan kita. Ayoko, gusto ko lang gumaling. Pero dumating din ako sa point na, sige, aralin ko na. Yeah. Hindi ako gagaling. Yun na iniisip ko, hindi ako gagaling. So, tatakbo na ako ng tatakbo. So, kumbaga, ang nag-push talaga sa'yo is your own desire to feel better. To get better. To get better. Na mag-heal na ako. Ako lang din. Nagagaling na ako na hindi na ako lalapit. So, sobra talaga yung naramdaman mo. Yun ang calling. That woke you up. Oo. Yan ang na tipong Paula, talaga. This is it. This is the point na accept it or not. Yeah. Taray. Accept mo to o hindi. O magkakasakit ka. O di accept mo na lang. Yun na lang pray ko na kung ano yung plan mo sa akin. Yayakapin ko. Sige, tatanggapin ko. Gumaling lang ako. Oh my God. Iyak ka talaga. Yayakapin ko na yan, i-accept ko, gagawin ko lahat kung anong gusto mong gawin sa akin, kung anong nakaplano para sa'yo. Yun yung pray ko. Sige, gagawin ko kung saan mo ko dadalhin. Ramdam mo na talaga ngayon is you're right where you're supposed to be. Yes, yun lang. Then, yun na, okay na. Na-accept ko na ganito, na magagamot ka na. So, nung in-accept mo yun, yes. Para bang gumaan ba yung pakiramdam mo? Oo, totoo. Kasi hindi pala, i-compare mo yung life mo sa normal na tao. It's different. Different. Na yung iba na lumalapit, pag nakakakita ako sa isang healing center na may lumalapit, na may umiiyak, na kawawa, ako yung nagigigil Kasi may mga tao talaga na kawawa naman, ordinaryong tao lang, walang kalaban-laban. Tapos gaganon mo. Ginagawa ng masama. Bata pa lang, ginagawa na parang ba yung napaka-unfair? Yeah, oo, napaka-unfair. Kaya doon na ako na-push na i-accept mo na, gawin mo na, parang tumulong ka. Doon ako parang naaano sa mga batang-bata pa lang, may ginagawa na ng masama ng ibang kapwa. Totoo. Diba?
open na. Napaka-open na yung age ngayon. How do you approach that? Yung mga ganong edad? Na mga bata? Bata pa lang. Sample mo na lang yung anak ko. Your own? Oo, Okay. yeah, oo. Pag nagkakasakit yan na, ito yung anak mo, din lang mo yung mama, oo, nagpa-doktor ko na. Oo. Kaso ganun siya. Ba't parang nagkakasakit? Ayun din. Same as me. So, alam ko na, may idea na ako. O, sige, galing ka sa akin. O, sige, pag umuwi ako doon, okay na siya. Nag-okay na siya. So, alam ko na pag ganitong age, tulad sa atin, Oo. maging open ka na lang. Yeah. True. Maging aware ka sa paligid. Ganun na lang. So talagang kailangan aware ka na sa surroundings sa surroundings. Oo, kasi yun nga, back to tayo sa na gano'n na ini-accept ko. A-accept ko na lang kasi sa panahon ngayon ang dami ng katulad ng ganyan. Okay. Hindi mo alam kung kailan ka atakin. Diba? Yeah. Sa panahon ngayon, So napaka-modern. it's good to know how to protect yourself. Yes, Diba? totoo, tama ka Diba? dyan. No, true. You know how to protect yourself. yourself. At saka, to help others na hindi sila open sa ganyan. Oo. Na ikaw yung nakakaalam, ganito. Pero hindi ka din pwedeng manghimasok sa ganun nang wala silang. Kasi mahirap na. Which leads me to this next question, ate. Yes. Paano mo pinoprotektahan ang sarili mo, lalo na spiritually, habang tumutulong ka sa iba? How do you take care of yourself? Before I proceed na mag-heal, Yes. paano ko poprotektahan yung sarili ko? Oo. I just pray. Humihingi ako ng balabal sa taas from Him. Everyday to? Yeah. Okay. Kasi hindi mo alam kung anytime na may lalapit sa iyo you don't know when bigla na lang may lalapit sa iyo. So everyday kami nagdadasal as a healer. I don't know sa iba. Kasi sa akin parang pinaka-food ko na yan everyday. Yes. Malakas ako pag nagdadasal ako. Yeah. Yung pakiramdam ko na mabigat, pag nagdasal ako, napapala. So prayers talaga? Oo. Makikita mo ako sa church. Minsan, church ako, minsan dun sa bahay. Oo. Pagdating ng 6, nandiyan na ako, nakakulong na ako. Alam nila yun. Alam nila yun. Ng mga friend ko. Devotion! Ito ba yung devotion na pinag-uusapan natin kanina? Oo. Nagpa-pray lang ako saglit. Girl, 5 minutes late ka na. Oo, asa ka na. Ang dali lang din, naubos ko lang, nagdadasal lang ako Sanay saglit. na yung mga, like, your friends, your family. Alam nila yun, pag 6, nali lang. Open ko lang yung camera. Sige, dyan, wait ka lang anak. Magdadasal lang ako. Alam nila yun. Sometimes, so, open na sila. yung mga tao sa paligid mo, like, they know that this is the work that you're doing. Madalas ba sila lumalapit sa'yo? Mga friends. Mga friends? Oo, na tipong friend. Meron akong nararamdaman na ganito. True! Text? Or what? Text? Chat. Always. Chat na ngayon Hindi na text na yung uso Hindi lang WhatsApp, Messenger, Talaga Viber. ba? It's so digital. It's so modern. Digital na ngayon. Nabibilib talaga ako kasi ibang-iba na. Oo. Diba? Compare mo, ang bilis, diba? Bakit ito ako? Send mo pangalan mo. Send mo yung birthday mo. Pati yan talaga nag-evolve na into making it easy and accessible. Yes. Nakita mo. Kung makikita mo ngayon, so, nasa social media na sila. At saka doon ako sa bagay, ako kasi low-key lang ako secretive ka? Low-key lang. Okay. Do you ever see yourself? Low-key. Do you ever see yourself like going out there, and sa social, like do you ever see yourself like becoming one of those people na nag-upload like you're so open, you're so out there? In the first place, yan ang gusto ko sa una. Okay. Pero habang tumatagal ako, parang nakikita ko na hindi siya hindi safe. Not safe. Not safe, yeah. Kasi ngayon napaka-digital na kumbaga, kayang-kaya ka nila. Kumbaga, pag nasa social media ka, napaka-easy lang. Target ka? Ta-target ka na. Pictures mo pa lang Picture mo, kayang-kaya nilang targetin ka
Kaya yun ang inaano ko na mahirap. Yeah. They print your face there. Gagamitin na ritual. Gagamitin na nila yan. Yeah. Yun yung sinasabi na may budos pa. Ilalagay nila yung mukha mo. Tapos yun, ritualan ka na. Kaya magpaka-low-key na lang. Oo, low-key na lang. Yung as in, nag-spread naman eh. Kasi pag ito, pagamot sa'yo, by referral na yan. At saka hindi naman ako yung para iyakapin ko pati yung iba na, magpagamot ka sa akin. Hindi. Kung sino yung lalapit lang. Ganun ka? Ganun ako. Yeah. Hiyaan ko na lang na sila pag napagaling kita. Sila na bahala. Word of mouth na lang yan. Hindi ko naman kailangan kasi hindi naman, yung iba kasi parang nakikita ko na lang sa social media nowadays. Doon ang nakakagigil. Nagpapasikat sila daw para dumami yung kanilang clout. Totoo. For clout. Oo, yan. Yan ang nakikita ko ngayon eh. Napaka-broad ngayon na ang dami nang nagpapa-social media para lang makilala sila. Pero ayoko na lang. Pero nire-respect ko lahat ng magagamot. Wow. Thank you for answering that question. Alam ko medyo loaded yun, especially in your world. Paano mo nalalaman kung physical lang yung sakit ng isang tao or may spiritual aspect na kasama kung kung talagang purely physical lang na talagang natisod lang or what? Or how do you napaka-ano yan. Diyan tayo, pasok eh. Kasi makikita, once, noon kasi, pag may lumalapit na alam kong physical lang, tine-check ko halimbawa, may lumapit na rin kasi sa akin na cancer na siya. Cancer patient. Alam ko naman na medyo, parang, kaya ko ba to? Nagdadasal, kaya ko ba to? Yeah. May cancer na to eh. Though, napapalakas ko. Pero makikita mo kasing sabi ganito, physical or mararamdaman mo na, tatanungin mo pa lang eh. Maramdam mo na. Pag ang tao naman is spiritual, hindi yan nakakatitig sa akin. Hindi yan makatingin sa mata. Hindi yan makatingin sa akin eye to eye. 1 point yan. Take notes, mga Marts and Pars. Number 2, pag physical naman, yan yung pag lumapit sa'yo habang kini-interview mo, naluluha na yan. Katulad ni may cancer, naluluha na parang nagmamakaawa. Faith healer ako eh. Though ang gagawin ko, power of prayers na lang. Okay. Through water. Papainumin ko siya. With the prayer na may dasal na yan. May dasal. Dinadasalan ko ang water na pinapahintulutan ko, humihingi ako ng hintulot sa taas. Na basbasan yung water. Tsaka papainom sa kanya. Yeah. Minsan naman, nahawakan ko na lang. Though, meron akong cancer patient na ilang years din ko nahawakan. Years din nagpahawak sa akin though. Kahit stage 3 or going 4 na. Yun na yung naman. Talagang na yun. Terminal. Pakataas na. Kumbaga, laki ng niya eh. Pinihilot ko, napapalakas ko siya, tuwang-tuwa. Kaya siya babalik-balik sa akin eh. Medyo umano pa yung buhay niya, lifespan. Yeah. Yung that's talaga, really at that point, that's what it's about. Like how you're gonna prolong something like that. Lumakas naman siya. Napalakas ko siya, though hindi ko naman, alam ko naman na ang ganyang stage na kasi medyo mabigat na. Yes. Kahit Diyos na lang talaga ang bahala. Malayo-layo na yun. Medyo malayo-layo. Yeah. Nag-okay naman. Naging okay naman siya. Kahit papaano. Medyo, pero ewan ko lang ngayon kung nasaan siya. Talaga ba? Yan ang medyo, malalaman mong physical. Makikita mo naman sa stage niya. At saka yun. So, mararamdaman mo yung bigat, kumbaga. Bigat, oo. Presence niya. Okay, so lilipat na tayo ngayon sa ating reflection, ate. Kung may nanonood ngayon na natatakot dahil may pinagdadaanan silang hindi nila maipaliwanag, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Para sa akin. Yung manonood na yung mga hindi nila maipaliwanag. Para sa akin, magtiwala lang. Para sa akin, magtiwala lang sa taas, magdasal, na merong sagot sa pinagdadaanan nila. Huwag silang matakot. Kasi once na natakot ka, manghihinaan ka na. Maging matapang lang.
Oo. At saka, once na nagdasal ka sa taas, malakas ka. Yun ang isipin mo. Mind over matter. Mind over matter. Yeah. Ganun lang yun. Mind over matter. Kasi, once sa pinanghinaan ka, wala na. That's the start. Start. Oo. Pag iisipin mong gagaling ka, nagdadasal ka, lalakas ka. Yung halimbawa ko lang, yung may sakit na alam ko na, iniisip mo na, parang ako noon, iniisip ko, papunta na ba ako doon? Na, last ko na ba? Oh my God. Term, yung term na yon, na yung salita na yon, parang bibigay na ako. Hindi, nanalig pa rin ako. Yeah. Panalig mo na sa taas, ipagdasal mo na ibigay sa'yo yung gamot. Yeah. Yung anong gawin, dapat mong gawin. Magdasal. Manalig lang. Faith lang. Thank you, Ate Paula. Alright. So, para sa'yo, what does healing really mean ngayon? Ngayon na nandito ka na sa posisyon na to, na nakakatulong ka na sa iba, what does healing mean to you? Healing. Para sa akin, ang healing is pagtulong. Wow. Pagtulong mo sa kapwa. Yeah. Which is, napakalalim kasi healing. Yeah, pag sinabi mo healing, marami yan. Napaka-broad yan. Napakarami yan. Ang healing yan, pagtulong at pananalig. Pananalig. Yeah. Pananalig ko sa taas para makatulong ka sa iba. Yun. Yun ang healing sa akin. Power. Talagang ikaw is pananalig. Oo. Number 1. Kasi napakababaw lang kasi pag sinabi mong naniniwala ka. Yeah. Ang pananalig mo is napakalalim. Nanggaling sa puso yun. Yeah. Which is yun lagi ako pag nagdadasal. Napakalalim. Yeah. Yun lang naman. Pag sinabi mo na healing ka, panggagamot yun, yes. Pagtulong. Wow. Napakalalim. That's so beautiful though. Yun lang. Love it. Short, pero malalim. Pero powerful. Yeah. Malalim siya. Yeah. Yun nga, just that one word na mananalig eh. Talagang, it's so loaded, you know? Anong gusto mong maunawaan ng mga tao tungkol sa mga albularyo at sa spirituality ng mga Pilipino? Sa spirituality ng mga tao? Oo. Alam ko naman na kanya-kanya yun. Pero, anong take mo doon, ate? Atake ko dyan. Ito na lang. Yeah. So, ito-atake ko na lang ngayon. So, paniniwala spiritually. Kasi ako ito eh. Bigla na lang ako naging ganito. So, ang atake ko dyan sa paniniwala, kung ano yung nakikita nila, kung ano yung nararamdaman nila. Yes. May stick lang sila doon. Kumbaga, sa panahon ngayon, maging aware na. Kasi ngayon, yung age ngayon, napaka-broad na. Yeah. Hindi katulad noon. Na ngayon nakikita mo, sa social naririnig mo. Kung ano yung naririnig mo, nakikita mo. Umano ka na sa, isipin mo, dapat laging nasa taas pa rin ng brain mo. Isipin mo maigi. Yeah. Oo. Yun lang. Para sa akin, sa spiritual, faith pa din. Yun, faith pa din. Number 1. Yeah. Lagi mong gagawin yon. So, pinaka-last na to, faith lang. Lagi mo linisin yung sarili mo. Number 1. Spiritually, pag sinabi mo kasi spiritually, hindi lang porket may nararamdaman ka. Yes. Oo. May nararamdaman ka, may nakikita ka, hindi. Manalig ka pa din. Magdasal ka sa taas. Kasi pag nagdasal ka sa taas, covered mo na lahat yan. Kumbaga, parang wala na yun sa'yo. Yeah. May iintindihan mo kung ano yun. Yeah. Kasi doon lang din ako nakakuha ng sagot sa taas, sa pagdadasal. Oo. Noong una, hindi ako ganito eh. Naging ganito lang ako, gawa. You sound really confident. Confident na ako kasi lahat kasi ng pinagdaanan ko, doon ako na-mold eh. Yes. Para magdasal. Kung sino ka ngayon. Naging faith healer ako dahil din doon sa dasal, sa faith. Babalik doon, faith. Yeah. Kahit anong gawin, baliktarin mo man yung taas ako sa baba. Faith pa din ang pinaka. Mars and Pars, ang English ng pananalig ay pananalig pa din. Diba? Kasi
simula nagdasal ako, doon na siya na-open lahat. So, the message is nasa taas pa din. Siya magbibigay niya sa'yo. Lahat yan, lahat na nangyayari sa'yo, nakaplano yan. That's beautiful. Totoo. That's the spiritual. That's it. Okay, andito na tayo sa paano mo napapanatiling balanse ang sarili mo sa pagitan ng faith at ng mga bagay na hindi nakikita. Oo. Paano? Diyan tayo. Diyan na tayo, ha? Okay. Yan, maganda yan. Kasi paano ko nababalanse yung ginagawa ko at saka sa spiritual. Paano yung atake nilang dalawa? Kasi nandito na ako, halimbawa, nandun ako sa isang lugar. Umatake sila sa'yo. Paano yun? Matirigger ka pa ba? O kakabahan ka, ganito? Hindi na. Talaga ba? Makukontrol mo naman sila eh. Magdasal ka, mawawala yan. Prayer pa din. Kasi makokontrol sa akin ha, bilang ano, kasi healer, sa akin healer na ako. Aware na ako sa mga entities sa paligid. So once yan umatake, ganyan. Hindi na ako yung, alam mo yung aligaga ka. Oo. Tahimik na lang ako. Talaga ba? Kasi nasa isip ko, pag sinabi ko, subukan mong guluhin ako, masasaktan ka. Nakokontrol ko na. Nakokontrol ko na. Di ba, when nagdadasal ako sa ibang lugar, subukan mo, wag mo ko saktan. Masasaktan ka. Yun. Ganun na. Oo, kaya power talaga. Talagang parang... nasa utak, mind over matter na. Mind over matter nga. Yan ang atake. Parang wala na lang sa'yo eh. Oo. Hindi na. Kasi hindi ka naman yung masasaktan kung talagang nananalig ka. Oo. Yan, mind over matter. Yan ang masasabi ko. Kasi kung ano nasa isip mo, yung mangyayari, matatakot ka, tatakutin ka. Yun. So, kapag last na to, hindi. Second to the last pala to. So, kapag naiisip mo yung mga na-encounter mo before, anong nararamdaman mo na ngayon about it? Oo. Sa before na-encounter ko sa ngayon. Oo. Like, kunyari, naiisip mo, may naiisip ka before. Naiisip mo yung mga na-encounter mo before. Yung mga naging karanasan mo. Where do you stand with that? Ano nang naiisip mo? Before, sa ngayon, pag naiisip ko yung noon. Parang, yung Paula noon. Noon. If you can tell her anything. If you can tell the Paula before. If the Paula now can talk to the Paula before, anong sasabihin mo? Before versus now. Sige. Before kasi, alam mo yung, ang dami kong tanong. Sabog talaga ang utak ko, yung brain mo talaga na drain. Alam talaga yung battery ko, ano yun? Sabi ko, gano'n. Takot ako, umiiyak ako, takot ako mag-isa. Madalas pag-isa ako dito kasi nag-work ako dito sa Manila, probinsya. Tapos ako lang mag-isa dito. Takot ako. Tapos ano lang maramdaman ko dyan, takot ako. Lagi may radyo, merong ako lang bukas lahat ng ilaw. Takot ako ngayon, wala na. Para kumbaga, normal na lang sa akin. Talaga ba? Merong umiiyak dyan, ibig sabihin, sige, ano ba, paano ka tutulungan? Pray. Sige, pagdadasal kita. Pagdadasal kita, nagtitirig ako ng kandila. Tama yung sinasabi ng matatanda. Nagtitirig ka ng kandila? Yes, para ipagdasal mo sila. Na maging okay na sila, na makarating sila sa dapat nilang puntahan. Yun lang gusto nila, humihingi sila ng tulong. Kaya sila naano sa paligid. Kasi may mga espiritu nga hindi mapakali. May mga espiritu na hindi pa din matahimik. Yes. I-pray mo lang. Kailangan, ganun sila. Ibig sabihin, yung mga nagpaparamdam na yan. Humihingi sila ng tulong. Ipagtirik na lang ng kandila at ipagdasal na naway makarating sila sa kanilang pupuntahan. Patutunguhan. Kung saan sila dapat. Kasi maybe nakalimutan na sila ng family nila or may nangyari sa kanilang karumad-dumad before bago sila namatay. Kaya sila nasa baba. Humihingi sila ng dasal. Dasal lang. Ipagdasal natin sila. Ito yung gustong ipatanong sa akin ng aking podcast partner na si Jojo. So, Ate Paula. Yes. Paano mo na-navigate yung life mo, as a healer? Ang love life. Yes. Ang love life. Paano nagkaka-love life ang isang albularyo?
Paano yun? Baka ano nun ha? Napakalalim nun ha? Alam mo kasi siya, mahilig siya Asan ba siya? Yes, sa mga love life na yan. Oo. Interesado siya sa love life ng people. Yan. Ngayon naman sa love life, dati naman nagka-love life ako. Pero Oo. ngayon Kailan yun? Before pa kaya, may anak eh. May anak ako. Oo. May anak ako isa, pero syempre, Ilang taon siya? set aside. Oo. Magsa-7 siya this Wow. 28, October 28. Oo. Then, yun lang. Co-parenting naman kami. Last mo na separate. yun? Oo. Na Last love life? na yun. Before Last ka na pumasok yun. sa Meron pagiging healer? Yes, kahit sa healer naman, meron naman nagkakaanuhan dyan eh. Wait. Teka Oo. muna. So, may mga nagkakagusto sa'yo healer din? Meron din naman. Pero, paano yun? Pero, kung Di ba conflict of interest yun? Oo, mahirap yun kasi marami dyan, pag nasa healer ka, syempre maraming alam yan eh. Syempre, meron yun, di ka mapalagay, di ka na-attract ka, pero yung pala, hinihipno ka na, o kaya ginagayuma ka na. Hypno is like hypnotize, okay? Kumbaga, sa itong hypno, o kaya, once nakausap mo, parang ang ganda, pogi-pogi niya sa harap mo. Oo. May mga ganon. May ganon, ganon. Oo. Pero, meron din na hindi ka nakakatulog, lagi mo siya iniisip. Sabi ko, hinagayong ako neto. Bakit ganun? Sabi ko ganun. Ayoko nga. Sabi ko parang, hindi. Sabi sa utak ko, hindi. May gusto yan sa'yo. Pero ikaw ba, teka muna, ikaw ba, nagkaka-crush-crush ka sa mga ganyan? May mga times ba na talagang... marami din naman kami nagsa-searching sa ganito. Hindi lang ako ha. Okay. Sa panahon ngayon na dami na nag-aaral. Meron talagang... may mga pogi. Oo. Kala mo. May mga pogi. Ayan, Jojo, narinig mo yun. Totoo. May mga pogi. Pero never kang kumakagat. Hindi. Talaga? Meron pa matutuwa ka sa kanya, ano ka, kumbaga, nagiging crush mo kasi ang galing niya. Alam mo yung ganun, nag-aaral ka din eh. Na-attract ka. Nakaka-attract ang galing niya kasi. Yung ability. Ability niya. Iba-iba ako neto, may ability. Iba yung ability niya. Pero ang galing naman niya. Oo, ganun. So, ganun. Pero ganun din. Meron din. Marami. Di naman syempre, tao pa din ako. Yeah. Tao ka lang syempre. Di ko naman ako babae din ako. Nag-a-attract pa rin ang katawan lupa ni Ate syempre, Paula. Pero hindi, meron pa rin boundaries. Syempre, alam mo pa rin yung mga... Kumbaga professional boundaries. Syempre, hindi ka naman, tao ka pa rin naman. Pero meron talagang point na, kailangan set aside. Yeah. Boundaries pa rin. Kasi, syempre, bakit ka ba nandun? Yes. Diba? Nag-aaral lang din siya. Yeah. Malay natin, baka mamaya may ganito. May something. Something din pala, di ba? Kaya yung mga kasama mo, boundaries is everything, mga Mars and Mars. Nag-iingat ka pa rin. Yeah. Kasi may mga dadating pa na mas sa'yo. Syempre, may gusto din doon. True. Diba? True. Dumadating din talaga sa point na gano'n. Oh my God. Diba? Yes. True. Totoo naman. Pero nakikita mo ba yung sarili mo na iibig ka in the future? Pwede naman. Pwede. Open pa rin naman I-allow mo yung sarili mo. I-allow ko naman kung talagang para bibigyan sa akin. mo ng permiso. Oo, hindi naman sarado. Kung talagang, kasi mahirap kasi nasa spiritual ka. Yes. Tumutulong ka. Oo. Parang iniisip ko yung sarili ko, kung meron man ako, dapat tanggap din ako. Yes. Kasi hirap na ganito ako kung saan pupunta ako ng ganito, punta ako ng Caloocan, punta ako ng ibang You're lugar. everywhere, kumbaga. Punta ako sa Pangasinan, punta ako, syempre pag parang yung beauty mo is dito. like here, there, and everywhere na ang peg. After work. Doon ako, sabi ko, may patawas ako, ganito, asan ka na weekend, ganito, punta ka naman dito. Sige, ako na, punta ka dito sa Pasig. Yes. Punta ka dito, sige, ganito po, pag Sunday, ganito, punta ka na lang dito sa bahay. Ganun na lang kami, settle na lang, kung saan, sunduin ka namin dyan ha, sige, pwede sa hapon. Napaka-adventurous ng pinili mong buhay. Oo, kasi may family din ako. May binubuhay din ako. Yeah. Hindi naman pwedeng aasa ako sa ganyan. Alam ko naman ang tumutulong ka. Yeah. Hindi din ako tulad. Kumbaga sa iyo is may family ako Ang pagtulong mo, you as a healer. Pero yung iba yung self mo na provider. Yeah. Totoo. Kailangan mo pa din. So yung modern healer is you have a job na yun ang source mo financially. Yes.
Tapos, iba yung katawang healer mo Oo, na yes. tumutulong ka sa kapwa mo tao. Oo. Pinili ko yun eh. Napaka-iba, Ay, modern. choose mo na manggamot ka na lang. Oo. Doon ka na. Oo. Focus ka na doon. Pero ako kasi, syempre, may anak ako. Gusto ko pa din na napoprovide ko Itataguyod yung mo, gusto yes. ko. Oo. Gusto ko mai-provide ko yung gusto ko na para sa family ko. Oo. Iba pa rin ako sa pag out ako sa work, wala ako sa work, iba pa din ako. Clock out na. Hinahata ako. Hati ako. Pumunta sa clock out na yan. Ako aswang Oo. doon yung katawan ko paggabi. Ganito yung katawan ko, Grabe, ganito. it's so interesting. Oh, Like, your world is iba, very iba interesting. Iba ang era ngayon ng mga healers noon. Kasi kung noon, ang sinasabi ng mga kepwen, nandito yan. Ang gagaling yan, nandito sa ganitong lugar. Puntahan mo, pwede nandun siya sa dati, araw, hapon, gabi, andun siya sa bahay niya. Talaga Pero ba? ako, nandito ako sa Manila eh. Nag-work ako syempre. Iba pa rin ako pag sa araw, sa hapon, at pag off ko. Iba-ibang aura sa iba't ibang oras. Kaya makagulat na, nandito ako sa ibang lugar. So kahit na ikaw ay albularya, meron ka pa ring life. Kumbaga, like yung, like you still have a lot of going on, there's still a lot of moving parts. Ino-honor mo pa rin yung mga parte ng sarili mo na you're still trying to grow as a person. Yes. Bilang ang healer. That's the realest thing. Yes, open mo na lang lahat. That I've heard. Ganito, Yeah. Totoo, reality na lang tayo. Oo. Siyempre, ang healer hindi lang kung ano yung nalalaman ko ngayon, ganun. Napakalalim. So, kumbaga, you're itong still alam learning ko, as you go. yung alam ko, ganito pa lang eh. Sa Okay. ganon, sa 100%, nasa 25 pa lang ako. Kumbaga, isang drop lang yan sa isang drum na tubig. Ilang taon pa lang ako open na, kung naging ganito. Sabihin natin 4 years or 3 years ako. Yung pinag-aralan ko, yung nalalaman ko, ganito pa lang. Compare mo sa 100%, nasa 25 pa lang ako. I'm so excited to see you. So, wala pa. Hindi pa ako, wala pa sa ako susunod ko na uwi. Like, I know you're gonna be in a very different place by then. Yes, Sana, kitain mo ulit ako, ate. Andyan lang ako. Sana may pagkakataon ulit tayo na magkita ulit. Oo naman. Because Open this is lang. such an honor and it's a blessing to be able to do something like this. Yes. Napaka-espesyal. Napaka-ano ko nga din. Nandito na ako sa podcast, hindi ko akalain. Nandito na ako. Kaya mo, isisend ko sa'yo yung link kapag na-upload ko na. Yes. Panonoodin ko. Ano yung tsura ko? Ganda syempre. Kahit naka-blur. Naka-blur ako pero okay na yun. At least nasabi ko yung dapat ko sabihin. Meron ka pa bang huling mensahe para sa ating mga listener na nagbabaka sakali na makapagpahilot or makapagpatingin? Kung meron man silang duda. Yes. Huling ko lang. I mean, message ko sa kanila, wag silang mawala ng pag-asa. Okay. Magdasal lang. Linisin mo yung sarili mo, magdasal ka. Sabihin mo, lahat ng kasalanan mo, linisin mo yung sarili mo. At humarap ka o magdasal ka na malinis na yung puso mo. Yeah. May sagot dyan. Sabi ko, hindi yan ibibigay sa'yo yung problema mo nang wala. Kung hindi mo kaya. Yeah. Oo. Nang wala lang. I mean, may sagot dyan. I mean, lahat ng problema mo, hindi binibigay ng hindi mo kaya. Ayun nga. Yun nangyari ko. Compare mo sa akin. Oo. Diba? Yung pinagdaanan ko, grabe. Pero ito ako ngayon. Thank you, ate. Yung babae na nasa sahig, umiiyak, wala. Hindi. Na tinatawas before, na hinihimatay, na sinasaniban noon, na nasa... Siya yun, mga Mars and Pars. Kung makikita nyo, video ko noon, grabe. Pero okay, buhay ako ngayon. Thank you, Yan ate. ko, alive ako. Yeah. Kasi iba yung panahon noon talaga. Yeah. Thankful naman ako at, to meet you now, to see you now, and to see you thriving. Hindi lang, you're not just living, you're also thriving. Ramdam ko naman sa aura mo na talagang you're very present and you're just
you're here to help others. Opo. Open lang. Open lang ako para tumulong. Hindi kita papansinin. Andito lang naman ako. Kung baga, open ako sa lahat. Kung sino yung lalapit sa akin, maniniwala, o nananalig na gagaling, tutulong ako. Yeah. Thank you, ate. Yes, open ako. Hindi ako hindi ako masungit. Ayan, mga Mars and Pars. We hope na nagkaroon ng liwanag yung mga tanong nyo before. At ito, si Ate Paula, taga-Pilipinas siya, taga dito siya sa Southside. And kung mayroon man kayong mga katanungan, pwede nyong ibato sa amin. And itatry ko yung best ko na masagot ni Ate Paula yun. Okay? Paano ba yan, mga Mars and Pars? Mamamaalam na muna kami ni Ate Paula. At itong prinamis ko sa kanila. Sasabihin ko talaga to. Magandang gabi, mga Mars and Pars. See you next time. Bye! Thank you! Ayan o. Ayan, makailong. Malaki ilong. Which saan ganda yung nose niya? Ito, ayan o, nose. Ay, ito siya o. This one o, ayan o. Ilong. Tapos this one's eyes. Oh, shoot. Ito yung kilay niya. Parang witch. Ito yung face. Nakita ko na. Nakikita niyo? Nakita niyo? Ayan siya. Ayan siya. Face niyan. Ayan, mata, ilong. Laki ng ilong niya. Laki. Witch yan. Oo. Meron siyang, ayan o. Ayun yung mga ano niya. Guide Ginagamit niya. na nananakit. Wow. Diba? May mga devil. Mukhang mahaba hair niya. Oo. Ayan siya. Yan. Nakikita niyo siya. Ayan. This one. Sis. Bira ng kalaban. Bilay mo. Diba, linaw?